Mukhang nagulat po ang kampo ni Apollo Kibuloy. Hindi lang mga vloggers, supporters, pati ang mga abogado dito sa ginawang hakbang ng PNP at ng DILG sa 10 million reward money sa sino mang makapagtuturo kay Kibuloy kung saan nagtatago at yung tig-1 milyon doon sa 5 niyang kasamahan. Kaya ang total nga dyan ay 15 million. Well, ang issue rito, dalawa. Una, legal ba ang pag-issue ng reward money? Pangalawa, saan galing ang pera at bawal ba na galing sa pribadong sektor? Ayan po yung issue ngayong sinisilip. Sa punto po kung legal o illegal, hindi po pwedeng bawalan at wala naman hong nagbabawal sa pag-i-issue ng reward money sa sino man na pinaghahanap ng batas na hindi sumusuko at hindi nahuhuli. Normal lang ang reward. Sa kung magkaano ang perang involved, hindi na ho pinag-uusapan. So, doon sa tanong na ito ba'y legal o illegal, ay hindi ho issue yan. Yan ay legal. Karapatan ng Estado na maglabas ng reward money sa kanilang hinahanap na hindi nga po nahuhuli o nagsusurrender. So doon sa puntong yon, alam problema. Itong issue na kinagugulat ng kampo ni Kibuloy na bakit daw pera ng pribadong sektor. Mahalaga pa ba yon? Pagka kasi pera ng taong bayan, pera ng gobyerno, sasabihin, gumastos pa ang gobyerno ng pera ng bayan. Sayang naman. Di ba? Yan ang batikos nila. Si Harry Roque, yun nga yung sinasabi. Bakit pera ng bayan ginagamit yan? Kita nyo? Pero yun namang isang abogado na si Atty. Topacio, abogado rin ni Kibuloy, sinasabi niya, bakit pera na galing sa pribadong sektor? Kita nyo? Well, sa akin pong analysis at opinion, saan man ang galing ang pera, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay yung pera ay pwedeng magamit sa kung sinong maglalakas ng loob at may nalalaman na ituro ang mga hinahanap ng batas. Si Kibuloy man yan o hindi, ayun ang importante. Mahuli yung mayroong warrant of arrest, may court order. Yun na yun. Kasi kung yan galing sa gobyerno na pera, illegal ba yun? Palagay ko hindi. Kasi mayroong intelligence fund, may mga confidential fund, meron talagang perang ginagamit tungkol ho sa mga reward. So legal. Pero dahil sayang naman niya kung perang yan ay gagamitin, pwedeng gamitin sa iba. Alam problema ron. Ngayon, ang issue dito bakit galing sa private sector? Hindi naman masama yun. Kung mayroong mga nagbo-volunteer na may kakayanan at may pera, may malasakit dun sa maaaring pamilya nung di umano'y naging biktima ni Kibuloy, o kaya ay tunay na may malasakit sa ating gobyerno, hindi po masama. Hindi naman bawal ang magbigay ng donasyon Katunayan, ang gobyerno may mga programa na nakikipag-ugnayan sa pribadong sektor. Mga project man ito o anumang proyekto na pwedeng makatulong ang private sector, legal po yun. Wala akong nakikitang bawal o illegal na gumamit ng pera galing sa pribadong sektor kung voluntary naman na ibibigay para gamitin. Ang masama, nanghingi ng pera si Abalos o nanghingi ng pera ang PNP para sa reward money, ayun ang hindi maganda. Pero kung halimbawa, voluntary galing sa isang nagmamagandang loob, may sariling pera na kayang magbigay ng ganon para mabigyan ng hustisya at magkaroon ng pagkakataong mahuli ang isang akusado o isang inaakusahan o mayroong court order, warrant of arrest, hindi po masama yun. Maaring ito'y sinasabi lang ng kampo ni Kibuloy kasi nagulat sila. Nakakala nila walang magbo-volunteer magbigay ng pera para ho dun sa pang-reward money. So, ang pinakamaganda rito, yung puntong illegal ba o legal yung pera, huwag na pag-usapan yun. Ang mahalaga dito, ang private sector ay sumusuporta sa law enforcement agency. At ito naman po'y ipatutupad na warrant of arrest at reward para sa makapagtuturo. Ang ibig sabihin lang yan, sumusunod lang sa court order. Hindi naman ibig sabihin may reward money o may magtuturo o mahuli o magsurrender si Kibuloy ay guilty na. Hindi po yun. Wala pong makapagsasabi kung guilty o not guilty sa ngayon kasi nga po nasa proseso pa lang. Di ba? Yung warrant of arrest proseso para sa rule of law.
Parang magkaroon ng trial at ibibigay ang pagkakataon sa mga akusado ang kanilang depensa. Ganun po yun eh. Eh bakit parang shock na shock kayo? Parang nagulat kayo bakit may reward? Normal lang ang reward money. Kahit sa NBI, nagbibigay din ng reward money yan. Kahit anong law enforcement agency. Kahit ang military, nagbibigay din ng reward money mga yan sa kanilang makukuhang impormasyon kung sino at saan nagtatago ang mga kalaban ng Estado o nanggugulo sa Estado. Ayun pa kaya, court order ito na dapat ipatupad. Eh sabi nga ni Abalos kung wala namang kasalanan, di sumuko na lang. Di ba? Para magkaroon ng trial at malaman kung ano ang katotohanan. Kung wala kang kasalanan, o di ma-dismiss siya. May respeto pa sa Philippine law at saka due process o yung court order. Kung nagtatago, tapos ngayong may warrant of ngayong mayroong reward money dahil may warrant of arrest ay hindi nirerespeto, kasalanan pa ng gobyerno? Teka muna, parang hindi naman tama yan. Although lahat may karapatan, pero sa akin hong paniniwala dito sa Mike Abby Opinions, legal yung ginawa ng pulis, legal yung ginawa ni Secretary Abalos. Ang pinakamaganda niyan, sumuko na lang. Di ba? Ngayon, kung meron pong magtuturo na malapit sa kanya, o kung sino man na makapagtuturo kung nasan si Kibuloy, siya kikita ng 15 million. Kung magkakasama silang mauhuli, 15 million yan. Kasi 10 million kay Kibuloy, 1 million each dun sa 5 mga akusado pa. Yun po yun. Diba? Ako sa akin pong observation dito, sa tagal ko na sa media na nagko-cover ng kanyang mga police story at court order, wala akong nakikitang illegal dun. So, ano ang dapat gawin? Dalawa lang. Mag-surrender or magpahuli. Okay? Pag hindi, marami magkaka-interest talaga dahil sa hirap ng buhay. Ako, baka nga mangyari dyan yung mismong malalapit sa kanya o yung nakakalapit sa kanya o nakakaalam talaga kung nasan siya. Baka yan ang magturo dahil magka-interest sa pera. Hindi biro ang 15 million, hindi biro ang 10 million. Talagang pag-i-interest niyan ng mga taong doon nakatingin at may pangailangan. Hindi lang sa pagbigay ng justisya o hindi sa financial na pangailangan. Malaking pera po yung 10 million. Malaking pera yung 15 million kung lahat may tuturo. At buhay na yan. Mula nung sabihin ni Abalos yan, effective na yan. Di ba? So ngayon, expected natin na may mga negative reaction sa kampo ni Kibuloy. Napopolitika na ito. Ayan, pag hinaluan ng politika ang issue sa warrant of arrest at court order, ay mag-iiba yan. Hindi naman po madidismiss ang kaso kung hahaluan ng politika. Hindi naman mawawala ang reward money kung hahaluan ng politika. Kahit anong batikos ng kampo ni Kibuloy tungkol dito sa isyong yan, hindi naman i-withdraw yan Dahil nasabi na unang-una, sabi ko nga, legal yan kung voluntary na i-donate yung pera nang galing sa pribadong sektor. At least nakatipid tayo. Pero kung gagamit pa ng pera ng galing sa buwis, ayun, kahit legal, medyo sayang lang. Pero kung galing sa voluntaryong nagmamalasakit, ay wala akong problema dyan. Kahit siyang kayo makarating, magiging issue lang yan. So, alam kong nakarating na ho yan sa kampo ni Kibuloy ang isyong yan. Ang inuulit natin, sumunod kayo sa batas sa araw walang problema. Tama yung sinabi ng gobyerno. Kung walang kasalanan, harapin para magkaroon ng closure. Pero hindi magkakaroon ng closure sa usapin kung magtatago at iiwas sa mga court order. Mas delikado pa nga yan.